Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI nagpatupad ng price freeze sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng El Nino at pertussis outbreak. Dole tiniyak ang taas sahod ng mga manggagawa. PCG ibinunyag na umabot sa tinatayang 3 milyong pisong halaga ang nasira sa mga barko nito, bunsod ng pangaharas ng China Coast Guard. ERC nagbabala sa publiko ukol sa taas singil ng kuryente. Grassfire sumiklab sa Bulkang Taal. Gilas Pilipinas Youth Girls naghahanda na para sa SIBA U18. Patas at pantay na balita, komprehensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang 60 araw o katambas ng 2 buwan na price freeze sa ilang mga lugar sa bansa, bunsod ng El Nino at pertussis outbreak. Kaugnay nito, mariing ipinaalala ng DTI sa mga business establishment sa mga sumusunod na lugar na inanunsyo ng departamento sa kanilang opisyal na Facebook page na ipatupad ito sa mga pangunahing pangangailangan o necessities product. Para sa mga mamimili, inatasan ng DTI na ipagbigay alam sa otoridad ang sinumang retailer, distributor at manufacturer na hindi susunod sa kautusan sa pamamagitan ng 1 DTI hotline o sa email nito. Sa ibang balita naman, dinaluhan kamakailan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco bilang panauhing pandangal ang taunang kapistahan ni Senyor San Jose ang Saulog Festival ng Tagbilaran City. Binigyang diin ni Frasco na ang Bohol ay itinuturing na isa sa mga nangungunang destinasyon ng mga turista sa Pilipinas na naghatid ng higit sa 1 milyong mga bisita sa bansa noong nakaraang taon. Dagdag pa nito, mahalagang maipatupad ang suporta sa infrastruktura habang dumadagsa ang mga turista sa Bohol. Kaugnay nito ay matatanda ang pinasinayaan ng DOT ang kauna-unahang tourist rest area ng lalawigan sa bayan ng Dawis, habang ang pangalawa ay nakatakdang ipatayo sa kabisera ng lalawigan ang Tagbilaran City. Magbubukas na ang aplikasyon para sa Government Internship Program o GIP ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang buong detalye. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbubukas na ang aplikasyon para sa Government Internship Program o GIP simula ika-8 hanggang ika-10 ng Mayo. Pahayag ni DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group o DRMG Irene Dumlao, nagbibigay oportunidad ito sa mga individual na magkaroon ng karanasan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pagbabahagi pa niya, ang magiging gawain na maitatalaga sa DSWD Central Office ay encoding, pagsusulat ng report at pag-a-assist sa mga programa ng kagawaran. Ang mga maaaring magpasa ng aplikasyon para sa GIP ay bukas sa mga edad na nasa 18 hanggang 25 taong gulang, kung saan ang buwan ng sahod ng pamilya ng aplikante ay nasa 13,777 piso pababa. Para naman sa iba pang detalye ukol sa aplikasyon, ay maaaring makipag-ugnayan sa Youth Focal of the Sectoral Programs Division ng DSWD Management Bureau, mangyaring magpadala lamang ng liham sa email na nakasaad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa naman ng traffic adjustment ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa southbound area ng EDSA Kamuning alinsunod sa partial closure ng flyover. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng kasalukuyang retrofitting sa EDSA Kamuning flyover southbound ng Department of Public Works and Highways o DPWH, ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang traffic adjustment sa EDSA Kamuning southbound nitong ika-2 ng Mayo.
Ang southbound lane ng flyover ay opisyal nang isinara ang 1.5 linya simula nitong Mayo 1 para sa 6 na buwang retrofitting at rehabilitasyon. Tanging EDSA bus carousel lamang ang papayagang dumaan sa natitirang bahaging linya ng tulay sa mga panahong ito. Samantala, aasahan naman ang muli nitong pagbubukas sa motorista sa ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kaugnay nito ay nagsagawa rin ng inspeksyon ng ahensya sa EDSA Kamuning Flyover kung saan namataan ang mabagal na trapiko sa service road. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, hindi na anya papayagan ng mga motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning simula nitong Biyernes 3 ng Mayo, ngunit gagabayan naman sila sa mga posibleng daanan gaya ng mga alternatibong ruta na Scout Borromeo, Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue at Scout Albano. Dagdag pa ni Artes, ang inisyatibong ito ay upang mabawasan ang bigat ng trapiko sa service road ng Kamuning habang pansamantalang nakasarado ang southbound lane ng naturang flyover. Bukod dito ay magpapakalat din ng mga karagdagang traffic enforcer ang MMDA para maayos na mapamahalaan at magabayan ang mga dumadaang motorista at iba pang gumagamit ng kalsada. Nitong Biyernes, makikita na sa ilang service road ang ilang karagdagang directional at traffic signages na inilagay ng ahensya para sa mga alternatibong ruta. Ang retrofitting ay isasagawa ng round-the-clock o 24/7 operation at layong palakasin ang flyover para hihanda ito sa mga potensyal na kalamidad tulad ng lindol o ang pinangangambahang The Big One. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SCICT na hulihin ang mga kolorum ay nakukolekta ito ng mahigit 10 milyong piso noong nakaraang buwan. Yan ang balitang aking hatid. Sa kampanyang anti-colorum ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SCICT ay umabot na sa 15.3 milyon pesos ang multa na nakolekta sa buwan Abril nitong taon. Ayon sa DOTR, nananatili ang dedikasyon nito sa pagtitiyak ng seguridad at kaligtasan ng mga pasahero tungo sa pagtugis ng mga iligal na bumabiyahing pampublikong sasakyan. Ito'y matapos lumabas sa datos na ang kadalasang mga sasakyan na naaksidente ay ang mga kolorum na siyang walang sapat na permit at insurance kung kaya't napakadelikado nito para sa mga pasahero. Ang kampanyang anti-colorum ng DOTR-SCICT ay alinsunod din sa utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ng panguhuli sa mga kolorum na sasakyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagtataas sahod ng mga manggagawa kaugnay na kamakailang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na repasuhin ang minimum wage. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, hindi false hope ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pataasin ang sahod ng mga manggagawa. Ito ay matapos ang direktiba ni Pangulong Marcos na rebyuhin at repasuhin ang minimum wage ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ayon kay DOLE Secretary Benvenido Laguesma, magpapatupad ang pamahalaan ng aumento sa sahod sa lalong madaling panahon. Pagtitiyak niya bago pa man sumapit ang anibersaryo ng umiiral na wage order, ay kumpiyansa ang ahensya na makapaglabas ang RTWPB ng panibagong wage order. Dagdag pa ni Laguesma, nakatulong umano ang kautusan ng Pangulo upang mas mapabilis ang proseso ng deliberasyon at matiyak na mayroong talagang mailalabas na bagong aumento sa sahod. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na naghahatid ng epektong easterlies sa bansa. Asahan ng bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan
o pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. BI, pinaalalahanan ang mga foreign national ukol sa bomb jokes. Philippine Army magsasagawa ng magkatuwang na pagsasanay kasama ang Philippine Air Force. TG ibinunyag na umabot sa tinatayang 3 milyong pisong halaga ang nasira sa mga barko bunsod ng pangaharas ng China Coast Guard. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ibinunyag ng Philippine Coast Guard o PCG na tinatayang umabot ng 3 milyong pisong halaga ang nasira bunsod ng kamakailang pangaharas ng China Coast Guard o CCG sa Baho de Masinloc. Yan ang balitang ating alamin mula kay Francis Riudique. Lubhang napinsala ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay matapos ang kamakailang pangaharas ng China Coast Guard kung saan hinarang at binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas. Ayon sa PCG, nasira ang LED panel ng barko nito dahil direktang tinamaan ng pinakawalang tubig ng CCG. Kabilang din sa mga nasira ay ang canopy, railings ng barko, pati na rin ang ilang navigational equipment, partikular na ang satellite compass. Ayon kay PCG Manila and Central Luzon District's Commander Commodore Arnaldo Lim, tinatayang umabot sa 2 hanggang 3 milyong halaga ang napinsala sa barko ng PCG. Aniya ang pamahalaan umano ang sasagot sa pagpapagawa ng BRP Bagakay. Tiniyak din ni Lim na agaran ng sinimulan ang pagkukumpuni ng nasabing barko. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang naganap na pagpupulong sa pagitan ni Coast Guard District Eastern Visayas, Commander Commodore Romeo Pulido Jr. at National Maritime Polytechnic o NMP Executive Director Victor Del Rosario sa Tacloban City nitong kamakailan lang ay makikipagtulungan ng Coast Guard District Eastern Visayas sa NMP para sa pagsasanay ng mga tauhan nito. Ayon sa organisasyon, ang kolaborasyong ito ay naglalayong higit na bigyang kakayahan ang mga tauhan ng PCG sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa maritime security, safety, maritime law enforcement, search and rescue, at marine environmental protection. Samantala, bumisita si Philippine Army Chief of Staff Major General Potenciano Camba kay Philippine Air Force o PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño sa PAF Headquarters Villamor Air Base sa Pasay City upang talakayin ang mga inisyatibang posibleng maisagawa ng dalawang organisasyon. Sa nasabing pagpupulong ay sinaliksik ng dalawang leader ang mga potensyal na kolaborasyon sa pagsasanay na naglalayong pausayin ang magkasanib na operasyong militar para sa PAF at Philippine Army. Balitang protesta sa harap ng tanggapan ng Bureau of Customs o BOC, ang grupong Unified Filipino Consumers and Commuters bilang panawagan na palakasin ang pagpuksa sa mga smuggler. Payag ng grupo ang smuggling ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkukulang ang pondo ng pamahalaan. Anya epekto din ito ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at pagtaas ng pangsariling buwis. Narito naman ang mensahe ng grupo sa Commissioner ng BOC. Number 1 ay lalo niya po sanang habulin ang mga smugglers. At mag-sample po siya ng mga big time. Big time pag sinabi natin mga bilyon-bilyon na mga nanluloko, no? Ito yung mga sinasabi nating nagiging problema, no? Para matulungan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa matinding problema ng saan kukuha ng pera. Dito po sa Bureau of Customs, ito po ang masasabi nating pinakasentro, no,
ng paglikha ng pondo. Binalaan ng Bureau of Immigration o BI ang mga foreign national sa maaaring kahitatnan nito sakaling tangkain na magsagawa ng bomb jokes. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang anumang biro o komento ukol sa bomba ay maaaring magdulot ng deportasyon sa mga dayuhan. Ito'y matapos maantala ang lipad ng Japan-bound Philippine Airlines o PAL dahil sa bomb threat na tawag kung saan agad naman nilikas ang mga pasahero sa eroplano. Timbog ang 10 Chinese national at 26 na Pinoy sa isinagawang magkaiwalay na operasyon sa lungsod ng Parañaque at Laguna nitong ikalawang araw ng Mayo. Ang buong pangyayari alamin mula kay Princess Castro. Nasamsamang humigit kumulang 70 mobile phone, 30 desktop computer, 50 laptop, samut-saring credit card, 2 kotse, 1 motorsiklo at iba't ibang dokumento ng gobyerno ng China sa isinagawang raid operation ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-NCR nitong ikalawa ng Mayo. Timbog sa magkahiwalay na operasyon ang nasa 10 Chinese nationals at 26 na Pilipino dahil sa kasong illegal gaming operations at online scams sa Laguna at Parañaque City. Bukod dito ay 2 vault din ang natagpuan sa bahay sa loob ng eksklusibong subdivision. Ayon sa pulisya, ang mga suspect na Chinese ay sangkot sa mga scamming activities tulad na lamang ng pag-ibig at cryptocurrency scam tulad ng mga iligal na aktibidad sa Bamban Tarlac compound na ni-raid ng ahensya noong Marso. Ang mga suspect ay nasasangkot sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act sa ilalim ng Republic Act No. 9208, Alien Registration Act ng RA 562 at Cybercrime Prevention Act ng RA 10175. Nitong Mayo 1, nakaaresto rin ng PAGCOR ng 16 na katao sa Binyan, Laguna na nagpapatakbo ng iligal na online raffles sa Facebook. Ang mga suspect ay mga kabataan na nagpapatakbo ng FB page na Lucky Dream 4 kung saan nasa tinatayang nasa 8 milyong piso ang kabuwang nakolekta simula noong sila ay nagumpisang mag-operate. Payo naman ng PAGCOR, mangyaring iparehistro ang kanilang negosyo upang maging legal ang kanilang operasyon sa kanilang gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang mga pag-aresto ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng State Gaming Corporation laban sa iligal na online na pagsusugal at iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad sa pamamagitan ng pinalakas na pakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Energy Regulatory Commission o ERC sa posibleng pagtaas ng singilang kuryente bunsod ng manipis na reserba ng kuryente sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Monalisa Dimalanta, ito ay dahil sa mataas na generation at transmission charge na ipinapataw ng mga power generators. Hindi pa malinaw sa ahensya sa halaga ng taas singil, ngunit pagtitiyak nito, hindi ito dapat biglaan kundi maging utay-utay. Susunod sa News Force. Ilang burol sa Chocolate Hills nasunog. Grass fire sumiklab sa Bulkang Taal. Sampung miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa Bukidnon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakapagtala ng grass fire ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Bulkang Taal nitong Huwebes, ikalawa ng Mayo, bandang alas 6 hanggang alas 11 ng gabi.
makikita ang pagsiklab ng apoy sa kanang bahagi ng isla ng Bulkang Taal kung saan wala naman umano pang kaukulang ulat sa sanhi ng naturang sunog. Ayon sa FIVOX, madalas na ring nagaganap ang grass fire sa lugar na ito. Sa ibang sakuna, nasunog ang 2 burol sa Chocolate Hills sa Carmen, Bohol matapos ang naitalang grass fire kamakailan. Sa kuha ng netizen na si Adon Orog, makikita ang malawakang sunog sa mga burol. Kinaumagahan halos makalbo at nanuyo ang naturang mga burol dahil sa epekto ng naging sunog. Itinuturing ang mainit na panahon ang naging sanhi sa pagsiklab ng mga ito. Mula ika-21 hanggang ika-27 ng Abril ay nasa kabuang 10 miyembro na ng Communist Terrorist Group o CTG ang sumuko sa Infantry Raptor Brigade ng 10th Infantry Aguila Division sa Bukidnon. Ayon sa Philippine Army, ang mga sumukong miyembro ng CTG ay bahagi ng Sub-Regional Centro de Gravidad, PEDLR ng North Central Mindanao, Regional Committee ng CTG. Higit pa rito ay na-recover din ng mga puwersa ng Army ang 18 nakamamatay na arma sa surrender and recovery operations. Sa larong pampalakasan, puspuso na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas Youth Girls para sa Under-18 o U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2024 na gaganapin ngayong Mayo sa Ratchaburi, Thailand. Bukod sa head coach ng Gilas na si Patrick Aquino, makakatuwang din niya sa paghawak sa koponan si Gilas Women Deputy Coach Julie Amos. Samantala, inaasahang ilalabas ang opisyal na line-up para sa torneo sa susunod na linggo na bubuuin ng karamihan sa mga local recruits at national team debutants tulad ni Marga Villanueva at Tiffany Reyes na anak ng dating PBA player na si JR Reyes. Ang SIBA U18 ay isang qualifying event para sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2024 na nakatakda namang ganapin sa Shenzhen, China sa ika-24 hanggang ika-30 ng Hunyo, taong kasalukuyan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DTI nagpatupad ng price freeze sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng El Nino at pertussis outbreak. Dole tiniyak ang taas sahod ng mga manggagawa. PCG binunyag na umabot sa tinatayang 3 milyong pisong halaga ang nasira sa mga barko nito, bunsod ng pangaharas ng China Coast Guard. ERC nagbabala sa publiko ukol sa taas singil ng kuryente. Grass fire sumiklab sa Bulkang Taal. Gilas Pilipinas Youth Girls naghahanda na para sa SIBA U18. Patas at pantay na balita, komprehensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.